Pag-iisip ako. Ang paborito nating summer capital, ang Baguio. Dinaragsa ng mga turista tuwing buwan ng Pebrero. Hindi lamang para pansamantalang takasan ng mainit na panahon sa Kapatagan, kundi para masilayan ang pamumukadkad ng maukulay na bulaklak sa taunang Panagbenga Festival. Viva Panagbenga! Rafi! Oh, bakit? Tingnan mo naman! Talagang nakapangalan pa! Nakapangalan pa, oh. Umali kayo. Pero ibig sabihin yan, hali kayo. So very... Dami. Siyempre Siyempre, yung hindi Ilocano nag-explain. Sa Panagbenga, di ba? Very inviting. Kasi kuya, galing pa silang Montalban na Rizal. Talagang ang ganda-ganda ng upo niyo dyan. Parang kanina pa kayo dyan, ah. Kami Silvia para di mahirap. Kanina pa kami 4 o'clock. 4 a.m. Taong 1995 nang simulang ipagdiwang ang Panagbenga Festival dito sa Baguio. Na nangangahulugang season of blooming o panahon ng pamumukadkad. Ang makukulay at nagagandahang bulaklak ng lungsod ang ginamit nilang panghalina para makaakit pa ng mas maraming turista. Ang pinakatampok sa selebrasyong ito, ang parada ng mga karosang gawa sa bulaklak. Grabe, Rafi, ang ganda-ganda. Tingnan mo, talaga ako mahilig talaga kasi ako sa bulaklak. Kaya na-enjoy ko talaga. Oo, ito nga napapasayaw na nangyayari na. Isa lamang ang Panagbenga sa mga patunay na pagdating sa festival, it's more fun in the Philippines. Halos hindi mahulugang karayom ang City of Pines sa dami ng mga tao. At para makasabay kami sa dagsa ng mga turista, along the way, dapat kumain din kami. Kaya muli naming pagpipiyastahan ng isang pagkaing Bagyong Bagyo ang sarap. Strawberry taho. Ito, first time. Yan. Sige. Galing yan. Ba? Okay yan, nasa strawberry. Magkano ka per day? Maabot mo ng 1,000. Strawberry taho. More fun in the Philippines. Hindi nagtatapos ang adventure namin ni Maris dito sa norte. Dahil sa tradisyon naming nasaksihan, nagpa siya kaming hanapin ng makulay na kultura ng mga Taga-Luzon. 2 oras mula sa Baguio, tumungo kami sa probinsya ng Ifugao. Ang mga taga rito pala, hindi lang sa mga pista nakakahanap ng pagkakataong magsaya. Sa ganda pa lang ng mga tanawin, mapapangiti ka na. Bawat hakbang mo habang pinagmamasdan ang world-famous Banawe Rice Terraces, hindi lang paghanga sa natural nitong ganda ang masasabi mo sa iyong sarili, kundi pagpupugay sa kasipagan ng mga taong lumikha nito. Sa pamamagitan lang ng kanilang mga kamay, naukit nila ang mga bundok para gawing hagdan-hagdang monumento ng kanilang napakayamang tradisyon at kultura. Kaya naman di na nakakagulat na mapabilang ang Banawe Rice Terraces sa mga UNESCO World Heritage Site ng ating bansa. Banawe Rice Terraces, more fun in the Philippines. Kung dati pagsasaka ang pangunahing pakay ng mga katutubong igorot sa Banawe Rice Terraces ngayon, nagsisilbi na rin itong background para sa mga katutubong ito na nais ibahagi sa mga turista ang makulay nilang kultura sa pamamagitan ng picture-picture. Umulan man o umaraw, matyaga silang naghihintay ng mga turista para makipaglitratuhan. Arap, mag Ilocano. Anong ginagawa ng mga turista dito pag nagpupunta? Turista? Basta lang. Tapos? Napapalitrato sa inyo. Papalitrato na kami. Kahit bihira na raw silang lumusong sa putik ng rice terraces, hindi pa rin daw kumukupas sa kanilang alaala ang saya ng pagtatanim. Ngayon na, hindi na kayo makapagtanim. Oo. Bakit? Kasi sakit ang tuhod. Nirarayuman na po kayo. Tinatawanan kayo ni ate. Mahirap ba? Mahirap bang sakahin yung ganito, rice terraces? Mahirap? Ay, simple eh. Kasi matigas. Tumatawa lang siya.
rin naman. Okay na. Napakaganda ng mga ngiti nila. No? Para kahit paano raw ay maranasan pa rin nila ang saya ng pagkatanim sa rice terraces, patuloy pa rin daw nilang pinagsasaluhan ang musikang madalas pumawi noon ng kanilang pagod, ang huni ng flauta o flute ni Lolo Tomas. Daphne, may naririnig akong parang magandang himig banda doon, no? Puntahan natin. Ito daw yung poster boy ng Banawe. Feature na So, magazine. parang tinatawag nilang international model daw. Dahil nagko-cover siya sa maraming mga magazines na. Si Tatay. Magandang hapon po. Alam niyo po na talagang marami kayong litrato sa mga international magazines. Tagalog siya. Elders, more fun in the Philippines. Kahit naging mabilis ang pag-usad ng modernisasyon sa maraming lugar dito sa Cordillera Region, patuloy raw aarangkada ang kanilang mga tradisyon, gaya na lamang ng mga bisikletang kahoy na ito. Kahit tila na pag-iwanan na raw ng mga makabagong sasakyan ang kanilang katutubong bisikleta, hindi naman daw masusukat ang naging kontribusyon nito sa pamumuhay ng mga igorot. Bago pa man daw kasi dumating ang mga dimakin ng sasakyan, ang mga bisikletang ito raw ang katuwang nila sa paghahanap buhay. Oh wow, karewa oh. Oh wow, galing! Noon, pag magtatahoy kami doon sa mundo, dito namin isasakay. At saka pagka susunduin namin yung mga nanay na nagkakuha ng kamote po, na sakong kamote, doon namin isasakay tapos bababa namin pa uwi. Hindi po ba delikado to? Hindi po kasi matibay naman po yung Matibay. Kayanin kaya namin ni Maris ang mag-stroll sakay ng mga bisikletang kahoy na ito. Yeah! It's more fun! Wooden bicycle, it's more fun in the Philippines. Maging sa mga simpleng laro, hindi raw sila nauubusan ng paglilibangan. Niyaya kami ng mga kalalakiang ito na subukan ng akad. Relay game ito na gamit ang isang tapakang kahoy. Ginagawa mo to dati, di ba? Trinay ko rin dati. Hanggang ngayon tinatry ko pa rin. Go! Parehong ka? Hahataw si Kuya! Kuya, go! Dahil laking kalinga ako, minsan ko nang hinamon ang aking sarili na mag-akad. Habang abala ako sa pagsubok sa akad, sinampulan naman nila si Maris ng kanilang version ng wrestling, ang kakain. Siya po ang talo po. Si Rocky, hindi makaget over. Kaya mo yan! Try until you succeed. Yes. Ayan na, oh! Akad at kakain, more fun in the Philippines. At bago tuloy ang magtapos ang aming masayang trip dito sa Ifugao, pinakitaan pa nila kami ng isang makulay na sayaw. Ang mga pagindak pa lang ito, ginagawa ng mga nagliligawan. Sadyang napakaikli ng ilang araw para maranasan at masaksihan ang napakayamang kultura at tradisyon ng mga katutubong igorot. Pero sa sandaling pakikisalamuhan namin sa kanila, napatunayan namin ang kultura sa Pilipinas, more fun in the Philippines.